Hello, yan. Hello, yan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Opo. Bago po tayo manalangin, meron po akong verse na babasahin muna po para tayo po ay magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kung kayo po may mga Biblia, pakibukas po tayo sa Panaghoy chapter 3 verse 22 and 23. Pag-ibig mo, O Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ang kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, ang katapatan mo ay napakadakila. Amen. Mga kapatid, kahit gaano kahirap ang buhay, ay hindi nauubos ang awa ng Diyos. Bawat paggising natin, ika nga sabi, bawat gising is a blessing. Ito ay patunay na panibagong biyaya at pag-asa, manatili tayong magtiwala sapagkat dakila ang katapatan ng Panginoon. Amen. Sige po, tayo po lahat ay tumayo at manalangin, pumikit po tayo. Panginoon namin, marami pong salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag sa aming buhay. Kahit kami ay nagkakamali at nangihina, hindi mo po kami pinababayaan. Salamat dahil bawat umaga ay bago ang iyong awa at katapatan. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyo araw-araw, lalo na sa oras na pagsubok at pag-aalala. Bigyan mo po kami ng bagong pag-asa, bagong lakas at kapayapaan sa aming puso. Naway laging maalala na ikaw ay tapat at hindi nagsasawang magmahal. Panginoon, sa umagang ito, Lord, itinataas din po namin sa iyo ang aming awitan, Panginoon. I-bless mo po, Panginoon, ang magpamangunguna sa aming awitan, Panginoon. Gayon din, Lord, dinadalangin ko rin po na i-bless mo rin po at bigyan mo ng gabay si Pastor Charles na maghahayag ng iyong salita. Panginoon, tulungan mo rin kami, Panginoon, na maunawaan namin ang mga mensaheng aming maririnig sa umagang ito. Panginoon, nawa hindi lang po namin ito marinig, Panginoon. Nawa ito po ang maging daan, Panginoon, upang lalo kaming mapalapit sa iyo. Buksan mo ang aming puso, ang aming karunungan, Panginoon, na manatili kaming maging tapat sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, ay sa iyo lamang namin itinataas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon naman po, tawagin natin ang ating awitan. Mangunguna sa ating awitan. Good morning po sa bawat isa. Maaari po ba nating palakpakan ng pinakamalakas na papurit pagsamba ang ating Panginoon? Sige po, palakpakan po natin siya dahil deserve niya po ang ating mga palakpak at papurit. Ito pong awitin po natin ay pwede po ba natin itong gawing pasasalamat sa Kanya at gawin po natin itong siyempre, maging panalangin na rin po na ating buhay. And yun po, tayo po magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng ating pag-aawit. Tayo po yung maawit. Hindi ko na unawa ang iyong dahilan
Tapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighani, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila Diyos, sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa, kung kailan ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila
kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon. Kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, bilang inyong anak, Panginoon. Kami po'y lumalapit, Panginoon, dahil kami po'y maamin, Panginoon, na kami po'y mahina, Panginoon. Lumalapit po kami sa inyong kabanalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy pong pinapaliwanag ng aming mga inaawit na tunay na napakabuti mo, Ama. Mabuti kang Diyos sa aming mga buhay, Ama. Maraming salamat, Panginoon, dahil minsan ang inyong kabutihan ay nagagamit po namin bilang lisensya upang sumuway, Panginoon, sa inyo palagi. Pero salamat, Panginoon, dahil sa kabila ng iyon, tunay nga na hindi ka nagkukulang sa aming mga buhay. Ni minsan, ni isang beses ay hindi ka po nagkukulang sa amin, Panginoon. At minsan po ay sumusobra pa po ang inyong kabutihan at ang inyong biyaya sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo, Panginoon, na makasamba, makaawit, Panginoon. Kahit po na ganito magulo po sa aming lugar, sa aming pong bansa, pero nandito pa rin, Panginoon, ang inyong pribilehiyo, Panginoon, na pinagkakaloob, Panginoon. Salamat, Panginoon. Baguhin niyo po kami, ang aming mga buhay, Panginoon. Turuan niyo po, Panginoon. Hindi lang man po basta turuan, Panginoon, kundi manahan ka, Panginoon, at baguhin niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Hello, yun. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Napakasarap po mag-awit at ng papurit pagsamba po sa ating Panginoon. Amen po ba? Tunay nga po na napakaganda po ng inawit po natin, no? Dahil minsan hindi po nagkulang ang ating Panginoon at alam ko po na sa buhay ng bawat isa ay nararanasan po natin ang katapatan ng Panginoon. Amen po ba? No? Tunay nga po na dakila ang ating Panginoon, kaya marapat lamang po siya na ating pag-alayan ng papuri at pagsamba. Sige po, bago po tayo tumunghay sa ating pag-aaralan ngayong umaga, ay tayo po ay sandaling manalangin at kayo pong lahat ay personally din po na manalangin para po kayo po ay katagpuin ng Panginoon, kausapin ng Panginoon, turuan ng Panginoon sa umaga pong ito. Higit po sa pag-uusapan po natin ngayong umaga pong ito. Ama naming banal, muli ay papuri at pagsamba po at pagdakila sa oras po na ito. Salamat sa privilege again, Lord, na ikaw ay mapapurihan, mapasalamatan at masamba at maitaas ang inyong pong pangalan sa araw po na ito. Salamat, O Lord, sa paggising niyo po sa amin ngayong araw po na ito. Salamat dahil muli ay binigyan niyo po kami ng buhay, pagkakataon, O Lord, na maranasan po ang inyong pong presensya sa oras po na ito. Kaya madalangin po namin, nawa yung awitin po namin yon, yung inalay po naming pagsamba ay nakaabot po sa inyo pong paanan at ito'y naging mabangong handog po sa inyo pong harapan ngayong umaga pong ito. Nawa ay nakita niyo po ang aming mga puso na yung awitin po na yon ay nagmula po sa aming puso. Alam po namin na may mga pagkukulang kami, may mga disappointment kami na nabibigay sa iyo, Lord, pero itong pagsamba po namin ay nagiging dahilan pa para po mas tumibay ang relasyon po namin, manumbalik kami sa inyo pong banal na presensya. At dalangin po namin, Ama, sa umaga pong ito bilang kami ay magbubulay-bulay muli ng inyo pong salita. Dalangin po namin, Ama, sa banal na Espiritu na nananahan po sa amin na kami ay tulungan upang maunawaan at maintindihan ng maayos, ng tama, ang katotohanan mula po sa inyo pong salita. Higit po sa pag-uusapan po namin ngayong umaga,
ay kami ay gabayan at tulungan ng banal na Espiritu. Dalangin po namin na ang karunungan at katalinuhan na magmumula po sa Kanya ang siyang magamit po namin upang maunawaan po namin ang inyo pong salita. Nawa po itong katotohanan na aming marinig ay hindi lamang ito basta maging head knowledge, maging information, O Lord, kundi magbigay ito ng transformation sa aming buhay. Na kung saan sa patuloy na pag-aaral at pakikinig namin ng inyo pong salita, dalangin namin, Ama, ay mayroong pagbabago sa aming buhay. Kaya po, Ama, dalangin po namin sa umaga pong ito ang isang banal at makabulong enkwentro po sa inyo po. Alam po namin na ang inyo pong presensya ay nasa kalagitnaan po namin. Kaya po alam po namin na sa umaga pong ito ay ikaw ay mangungusap sa bawat isa po na nandito. Kaya dalangin ko po, Ama, na makatagpo ka po nila sa oras po na ito. At bilang inyo pong lingkod, Ama, ay itago niyo po ako sa inyo pong likuran. Ang isang katotohanan, ako po ay ginagamit niyo lang bilang boses, bilang mensahero, ngunit ikaw po ang tunay na mangungusap sa kanila, magtuturo po sa kanila sa umaga pong ito. Dalangin ko po ang karunungan at katalinuhan na magmumula po sa inyo, and tulungan niyo po ako na sambitin ang mga dapat sambitin at mga hindi dapat sambitin sa oras po na ito. At higit, bigyan niyo po ako ng katapangan na may hayag ang katotohanan mula po sa inyo pong salita nang walang pagkukompromiso sa katotohanan nito. Regardless kung may tatamaan o wala, may masasaktan o hindi, O Lord, ay tulungan niyo po ako na may hayag ang katotohanan ng inyo pong salita. Gayon din ang panalangin para po kay Pastor John na siya ring maghahayag ng katotohanan mula po sa inyo pong salita, ay inyo po siyang samahan. Ganon din sa mga pastor na maghahayag ng salita, O Lord, sa umaga pong ito, ay inyo po silang samahan at ikaw lamang po ang isang mataas sa mga oras po nito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. So yon, muli ay welcome po sa ating series na Disenyo ng Diyos, Designed by God, Pamilyang Nakasentro kay Kristo. Nawa po ay, alam ko po ng bawat isa yan ang panalangin, no? Magamat yung iba po sa atin ay lola na, iba sa atin ay yung anak natin ay pamilyado na, pero we pray na hindi pa po huli ang panahon, mga kapatid, na kahit nasa ganyang stage na po tayo, we desire and we pray na magkaroon po ng pamilyang nakasentro si Kristo. Kaya nga po sa ating pong review, no, tayo po ay natapos na sa ating unang sermon na God is the author and foundation of the family. Huwag niyo pong kakalimutan yan, mga kapatid, kaya po yan ang nasa una, dahil dapat po natin itong palaging maalala na si Kristo ang may akda at pundasyon ng pamilya niyo po. Siya po ang author and foundation of the family. At doon po ay nakita natin na ang security ay nagmumula po sa Panginoon. No, kung tayo ay may Kristo, may Diyos sa buhay, ay tiyak po ang seguridad ng ating pamilya. Higit po sa eternal things, mga kapatid, higit na meron po tayong seguridad kapag si Kristo po ay nasa sentro ng ating tahanan. At last Sunday, we talk about ang Kristiyanong tahanan. Diba? Na pag-usapan po natin doon yung roles and obligation ng bawat isa sa loob po ng tahanan. At kung saan ay, kung sino po nakakaalala, saan po nagsimula ang word na tahanan? Yon, tahan. Very good. Ayan po. Yan po ay patunay na tayo'y nakikinig at natututo at naaalala pa rin yung mga bagay na napag-uusapan po natin. Tama po kayo. Ang tahanan po ay nagsimula sa salitang tahan. Diba? Andyan po yung pag umiyak, pag malungkot ka, meron kang tahanan na magpapatahan po sa inyo. Kaya nga po nasabi natin, ang tunay na tahanan is a place of peace. Dapat sa loob po ng tahanan natin ay merong kapayapaan, merong kapahingahan, may pagtanggap at pagmamahal. Diba? At pangwakas ko po ng statement doon, that our homes will not just be a place where we live,
na yung tahanan po natin, yung bahay po natin ay hindi lang po basta maging lugar na kung saan tinitirahan po natin, inuuwian po natin, kundi ito po ay maging lugar na kung saan nandun po ang presensya ng Diyos. Na kung saan hindi lang po nandun ang presensya, kundi nananahan po doon ang presensya ng ating Panginoon. That's my prayer, mga kapatid, sa everyday na dapat nararanasan po ng ating pamilya ang presensya ng Panginoon. Kaya yan po ang palagi ko rin panalangin sa pamilya po ng bawat isa. No? Na ang Panginoon po ay maranasan niyo po sa inyo pong tahanan. Pero mga kapatid, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayong umaga, gusto ko po kayong palalahanan, mga kapatid, sa isang napaka-importanting bagay. Na not everything we hear in church is meant to comfort us. Hindi po lahat ng naririnig po natin sa loob ng simbahan ay magpapagaan ng ating kalooban. Oh? But often, God uses His Word to confront us so He can transform us. Minsan kukonfrontahin po tayo ng salita ng Panginoon para magkaroon po ng pagbabago sa ating buhay. So maging malinaw po sa atin yung mga kapatid, no? Merong mga salita na magpapagaan, pero may mga salita na kukurot, gagalaw po sa ating mga puso. Hindi po para tayo ay sirain, hindi tayo para i-condemn, kundi para po itama at isaayos ang ating pong buhay sa pamamagitan po ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Because real change always begin when truth is received with humility. So bakit ko po sinasabi itong bagay na ito, mga kapatid? Dahil po sa umaga pong ito, baka marahil meron pong tumama po sa atin, marahil may mga bagay po na mapakinggan tayo na parang hindi okay sa pandinig po natin at konting masasaktan tayo. Pero ang paalala ko po ay ako lamang po ay messenger ng Panginoon. No? Na kaya po kung ano man po ang bagay na tatama sa atin, kukurot sa atin, ay Diyos na po ang bahala doon. Ibig sabihin, Diyos na po ang siyang nagtatama po sa atin. At ayaan po natin ang banal na Espiritu ang siyang kumilos sa mga oras po na ito sa atin. Kasi hindi po aksidente na marinig po natin yung mga bagay po na yon. No? Hindi po aksidente na nandito ka ngayon at nakikinig at maririnig yung mga bagay po na yon. Kaya mga kapatid, ang panalangin ko ay hindi lang ito makrinig natin, kundi magbigay po ito ng pagbabago sa ating pong buhay. Nayaan po natin na ang salita ng Panginoon ang siyang magbago sa ating pong buhay. Kaya po, ihanda po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan, para po sa mensahe na ating pag-uusapan. Dahil ang mensahe pong pag-uusapan natin ngayong umaga, ay unahin ko muna po ang isang tanong. Na kung saan sa harap ng Diyos, sino ang may responsibilidad sa paghubog ng isang pamilya? Hayaan niyo po na umpisa natin to sa ganitong katanungan. Medyo, sabi ko nga po, medyo masasaktan tayo, medyo makakapag-isip tayo ng malalim sa bagay po ng mga pag-uusapan po natin, mga kapatid. Kasi ito po ang mahalaga na katanungan bilang tayo bumubuo ng pamilya, bilang tayo ay nasa pamilya, na kung saan pagdarating po tayo doon sa panahon na tayo ay haharap sa Diyos, sa Panginoon. No? At tatanong, sino ang may responsibilidad sa paghubog ng isang pamilya? Mga kapatid, ang tahanan natin, kundi ito pong mga magulang. No? Kaya po mga kapatid, itong pag-uusapan po natin mula sa salita ng Panginoon ay talagang dumidirekta sa tahanan, sa pamilya, at dun sa mga leaders, sa mga na pinagkatiwalaan para paghubog sa mga susunod na relasyon. Kaya po itong pag-aaralan po natin ay mula sa aklat ng Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Kung kayo po ay may mga Biblia or sabayan niyo po ako na basahin
ang mga talata po na ito mula po sa salita ng Panginoon. So ito po ang pagbubulay-bulayan po natin ngayon pong umaga. Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Sabi po dyan, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. And this word that I command you today shall be on your heart." In verse 7, "You shall teach them diligently to your children, and shall talk them with you, sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. And you shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as your frontlets between your eyes. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates." So purihin po ang pagkabasa ng Panginoon ay ng salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga ay patungkol sa Kristiyanong magulang. Kaya nga po, sabi ko po kanina, ako lang po ay messenger ng Panginoon ngayong umaga. Pero ang pag-uusapan po natin ay ang Kristiyanong mga magulang. Kasi kung titingnan mo, baka isipin po natin na, "Pastor, malalaki na yung anak ko." Diba? Malalaki na, may sariling isip na yung iba sa atin, may apo na po. Okay lang po yun mga kapatid, kasi ang salita naman po ng Panginoon ay walang pinipili. Diba? Anumang panahon yan, anuman pong estado natin ngayon, ang salita po ng Panginoon ay relevant at mapapakinabangan po natin. O pwede naman pong marahil mga kapatid na itong mensahe po na ito ay hindi po para sa inyo personally, pero wag po kayong aalis. Diba? Dahil hindi po para sa inyo itong mensahe na to ay aalis na tayo, hindi po mga kapatid. Dahil pwede itong mensahe po na ito ay magamit nyo po para sa kakilala nyo. May share nyo na dapat ganito pala ang paghubog at bilang isang magulang dapat pala ay ganito ang ating ginagawa po natin. Kaya pwede po natin pwede kung ikaw po ay grandparents na ngayon, pwede mo po itong maituro sa inyo pong mga apo, sa inyo pong mga anak. At kung ikaw naman po ay nandito ngayon na may anak na malaki na at may mga bagay na may nakaraan po tayo na hindi maganda, at listen to this carefully mga kapatid. God is not finished with your family. Na kahit pa lang po mga kapatid, anuman yung estado ng ating pamilya, anuman yung nakaraan natin sa ating pamilya, hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo pong pamilya. Hanggat tayo po ay nabubuhay pa dito, hanggat nandyan pa ang inyong pong pamilya, ay hindi po yan natatapos. Hindi pa po tapos ang Diyos sa buhay ng inyong pong mga anak. Dahil kung kayo po siguro mahilig makinig ng mga testimony, marami pong mga parents, mga magulang ang talagang binabad po nila sa panalangin ang kanila pong mga anak at nakita yung transformation. Nakita yung pagbabago, nakita yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng kanilang anak. Kaya mga kapatid, hindi pa po tapos ang Panginoon sa buhay po ng inyong pong mga anak. Ang kailangan lang natin, di ba mga kapatid, kailangan natin silang ibabad sa panalangin. Ba, siguro hindi mo ito narinig nung unang panahon, pero ngayon po ay paalala sa atin na hindi pa rin tapos ang Panginoon sa buhay po ng inyo pong mga anak, mga kapatid. Kasi mayroon pong kaparaanan ang Panginoon. Hindi pa rin sinasarado ng Panginoon ang pintuan ng pagbabago po para po sa inyo pong mga anak. No? Because the same God who called us to faithfulness is also the God who brings healing where there is brokenness, mga kapatid. Kung tayo po ay tinawag ng Panginoon na maging tapat sa ating pamilya, despite sa katapatan natin, may mga bagay na nangyayari, ang Panginoon pa rin po ang kikilos sa ating pong pamilya at magbibigay ng healing po na yon. Pwedeng hindi po natin mabago ang nakaraan, mga kapatid, pero pwede po nating ipagdasal ang hinaharap ng ating pamilya. Pwede po nating
panalangin sa Panginoon kung ano ang naisin at kalooban ng Panginoon sa ating pamilya, mga kapatid. Kaya po, ayahan niyo po na pagbulay-bulayan po natin itong bagay po na to. At sa mga kabataan, syempre darating ang panahon, kayo din ay bubuo ng sariling pamilya. At kayo ay magiging magulang. At sa bawat isa po na nandito ng mga parents, ang tatandaan niyo po ay parenthood is a privilege from God. Iyan po ay pribilehiyo ng Panginoon na ipinagkatiwala po sa inyo. Bilang mga magulang, yan po ay pribilehiyo. Hindi po lahat ay nagkakaroon ng pagkakataon na maging magulang. Kaya po ang pagiging magulang ay hindi po ipinapasa sa iba. Diba? Kasi po ay ito'y banal na pinagkatiwala ng Diyos po sa inyo. No? Kaya kung titingnan natin, who are we or you as a parents to be entrusted with the life that cannot be bought by any amount of money? Sino tayong mga magulang o kayo mga magulang para pagkatiwalaan ng Diyos sa bagay na hindi mabibili ng pera? O sino tayong mga magulang para pagkatiwalaan ng Panginoon, bigyan ng Panginoon ng pagkakataon na alagaan ang isang kaluluwa na hinugis ayon sa kanyang wangis. Di ba? Wala po tayong karapatan, but it is a gift from God. Ang pagiging magulang po ay regalo mula po yan sa ating Panginoon. Why? Because children also a gift from God, mga kapatid. Regalo po yan galing sa Diyos. Kasi kung babasahin po natin ang Psalm chapter 127 verse 3 to 5, mababasa po natin doon, mga kapatid, children are heritage from the Lord. Ibig sabihin po nung heritage na yun ay regalo mula po sa ating Panginoon. And the fruit of the womb, yung nasa sinapupunan po natin, ay reward po yan. Regalo po yan mula sa ating Panginoon. No, kaya po, ang pagiging magulang po ay isa po sa pinaka mabigat na responsibility, mga kapatid. No? Ayan po ay mabigat. Why? Because your children, mga kapatid, ay kailangan nyo po yung i-prepare, o sa ating mga matagal ng parents, no? O sa mga bagong parents, kailangan nyo pong i-prepare ang inyo pong mga anak para sa hinaharap. No? Kasi ito po ang katotohanan, mga kapatid. The world is not waiting to train your children. Ang mundo po ay hindi naghahantay para hubugin ng ating mga anak o ang inyo pong mga anak. The world is waiting to influence your children. Nag-aantay po ang mundo para impluwensyahan sila. Malinaw po ang salita ng Panginoon sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Na huwag tayong makiayon sa takbo ng mundo. Pero ang mundo po ay naghihintay sa inyo pong mga anak. O kung malaki na po yung anak nyo, sa mga apo nyo po. Ang mundo po ay naghihintay para impluwensyahan sila. Mga kapatid. No? Kaya po, kung hindi po natin papalakihin sa katotohanan ng salita ng Diyos, ang ating pong mga anak, ang inyong pong mga apo, ay pwede po ang mundo ang siyang humubog sa kanila. Ang mundo ang mag-i-impluwensya sa kanila. Lalo na po sa panahon po natin ngayon, talamak ng social media, ang barkada, ang kultura, diba? At ang kasalanan. Yan po ang naghihintay sa inyo pong mga apo, mga anak, mga kapatid. At sa mga kabataan na darating ang panahon na kayo bubuo ng inyong pamilya at magiging magulang. Kaya mahalaga pa lang na ngayon na yung partner nyo ay kasama nyo sa simbahan. Kasama nyo na lumalago spiritually. Kasi magagamit nyo yan pag yan ay nag-train kayo ng inyong pong mga anak. Kasi hindi
po pwede na ang school, pagkatiwala natin sa school, ang paghubog sa inyo pong mga anak. Sa government, sa social media, hindi po pwede yan. At even church, mga kapatid, ay hindi po pwede na ipagkatiwala natin. Bagamat makakatulong po ang simbahan sa paghubog po sa mga bata pong yan, pero ang binigyan po ng responsibility ng Panginoon ay ang mga magulang, mga kapatid. No? Kasi po, ang katotohanan niya, mga kapatid, the future of our nation is shaped inside the home. Sino po nangangarap dito na magkaroon ng magandang bansa? Lahat naman po siguro tayo, di ba, nangangarap na magkaroon ng maayos at magandang bansa. Pero nagsisimula po yan sa maliit. Saan po nagsisimula yan? Sa loob ng tahanan. Kung paano po natin isi-shape ang mga bagong henerasyon, mga kapatid, ay nakabase po yan sa loob ng tahanan. Kaya ito pong verse na to, mga kapatid, ay saktong-sakto po itong Deuteronomy chapter 6 po na ito. Ito po ay isang makapangyarihan na panawagan ng Panginoon, ng Diyos, sa bawat magulang, sa bawat pamilya, at sa bawat tahanan, mga kapatid. No? Kasi kung titingnan po natin yung konteksto ng Deuteronomy po na ito, mga kapatid, ito po ay ipinangaral ni Moises sa mga Israelite bago po sila pumasok ng Promised Land. Ito pong binasa po nating teksto na to ay sinabi ni Moises sa mga Israelite bago po sila pumasok sa Promised Land. He knows battles are ahead. Alam po ni Moses yon na may mga laban silang kakaharapin, may mga challenges silang haharapin. Lalo na yung bansa po nila ay napapalibutan po yun ng mga bansa na kung saan ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Sumasamba po yun at grabe yung kultura po ng mga bansa po na yun. Pero maganda po dahil bago po mangaral si Moises patungkol sa economy, sa politics, una niya pong pinangaral ang patungkol po sa tahanan. No? Bakit po? Kasi kung magkukulaps po ang tahanan, mga kapatid, everything else eventually follows. Kung masisira ang tahanan, kung hindi magiging maayos ang tahanan, masisira po lahat, mga kapatid. Kaya po, if we want to raise children who fear God, love God, and live for God, then parents must first become, dito na po papasok ang ating first point, mga kapatid. As a Christian parent, must be a model in the family. Bilang mga Kristiyanong magulang, mga kapatid, kailangan po ninyong maging modelo sa loob ng inyong pong tahanan. Lahat naman po tayo dito Christian, amen po ba? So you are a Christian parents, mga kapatid. But you must be a model in the family, mga kapatid. Dapat ikaw bilang magulang ang maging modelo sa loob ng inyong pong tahanan. No? Before parents can teach their children, mga kapatid, patungkol po sa Panginoon, they must first live for God. Dapat namumuhay muna sila para po sa Diyos. Di ba? Kung nangangarap po tayong magkaroon ng Kristiyanong tahanan, mga kapatid, Kristiyanong pamilya, dapat tayong mga magulang ay maging modelo sa loob po ng ating tahanan. 3 bagay po para ang pagiging modelo, mga kapatid. Una, a model of a listening to God. Bilang mga magulang po, dapat tayo po ay nagpapakita sa ating mga anak, sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga apo, na kayo po ay nakikinig sa Diyos. A model of listening to God. Bagamat po sa panahon po natin ngayon, wala na pong audible voice ang Panginoon. No? Kaya po wag po kayong maniniwala doon pag sinabi po
Pag sinabi ko po na sinabi sa akin ng Panginoon. Pwede po, sinabi po ng salita ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang listening po dito ay sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Kaya po malinaw sa verse 4 po, sabi ni Moses sa mga Israel, hear, mga kapatid. Hear, ang sabi diyan. At ito pong verse 4 po na to, ay kilala po ito bilang Shema. Ito po ay confession of faith ng mga ng Jews, mga kapatid. From the Hebrew words meaning hear or listen, Moses was calling the people to listen carefully and obey completely, mga kapatid. Nung binanggit ito ni Moses sa mga Israelites, mga kapatid, ang ibig sabihin niya, o Israel, makinig kayo ng mabuti, ng maayos, pakinggan nyo. Ayan po ang ibig sabihin ni Moises niya nung sinabi niya po ito. That's why mga kapatid, makita po natin, before Moses talks about children, he first addressed the parents. Ibig sabihin, yung mga kinausap po ni Moses dito mga kapatid ay hindi yung mga children, hindi yung mga bata, kundi ang mga magulang, ang mga leaders, yun po ang kinakausap niya dito. So bago niya po kausapin yung mga bata, meron din po siyang sinabi, pero una niya pong inaddress ang mga magulang dito po. Why? Because spiritual leadership in the home begins with parents, mga kapatid. Nagsisimula po yun sa mga magulang. At bilang mga Kristiyanong magulang, mga kapatid, dapat nagdi-desire po tayo. No, napapakita natin sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga apo, yung relasyon na meron po kayo sa Diyos. No, nung sinabi po ni Moises, "Hear, O Israel," means listen to God. Makinig ka sa Diyos. Nung sinabi po ni Moises sa mga parents to, hear. Ibig sabihin, listen to God. Pay attention to God. Submit to God and obey to God. Yun po ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyanong magulang na nakikinig sa Diyos, di ba? Nagpe-pay attention ka. Nakatuto ka sa Diyos. Nagsasubmit ka sa Diyos. At sumusunod ka sa Diyos. Why, mga kapatid? Because parents cannot guide their children spiritually if they themselves are not listening to God. Hindi po natin kayang i-guide sa tama, especially sa spiritual na bagay, mga kapatid, kung tayo po mismo ay hindi nakikinig sa Diyos. We are talking about dito, mga kapatid, spiritual things, spiritual matters, mga kapatid. Hindi lang ito basta material things, mga kapatid. Ito po ay patungkol sa spiritual na bagay, spiritual na buhay. It's about spiritual matters, mga kapatid. Parents cannot guide their children spiritually if they themselves are not listening to God. Kung tayo po hindi marunong makinig sa salita ng Panginoon, we cannot guide them. Hindi po natin sila malilid sa Panginoon. That's why, mga kapatid, napaka-importante po bilang Kristiyanong magulang, marunong po tayong makinig sa salita ng Panginoon. Why? Because children are observant, mga kapatid. Mapagmasid po ang mga bata. No? May ganun po ba sa atin? May mga apo po ba kayo na mapagmasid? Na parang pag nakita niya to, nagagaya niya to, sinasabi niya ito. Di ba? May mga ganun pong bata. Na kapag nakita niya tong ginagawa ito ng matatanda, minsan ginagaya, na-observe, minsan sinasabi sa iba. That's why ang mga bata po ngayon ay observant, mga kapatid. Kaya kung tayo po'y Kristiyanong magulang, kung makikita po nila na tayo, ang panalangin ay mahalaga po para sa atin, ma-adapt po nila yun. Kung ang mga bata po ay makikita kung gaano kahalaga sa atin yung pag-attend sa church,
makikita po nila yon mga kapatid. At kung makita ng mga bata pong ito na mahalaga ang pagsunod sa Diyos, mga kapatid, gagayahin po nila. Mau-observe po nila yon, mga kapatid. Kaya a parent who ignores God cannot expect children to honor God. Kung ano po ang kinalakihan ng bata. Diba? Kung ano po yung nakita ng bata sa ating tahanan, maraming ganun po ang mangyari. At pangalawang bagay po na kailangan i-model ng isang Kristiyanong magulang, mga kapatid, a model of loving God. Dapat po napapakita po natin yon na may pagmamahal po tayo sa Diyos. No? You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ito po, dapat ay napapakita natin sa ating mga anak, sa inyo pong mga anak, mga kapatid. Na kung saan pagkatapos po sinabi ni Moses na, hear God, pakinggan mo, listen to God, ang next command po ay mahalin ang Diyos. Bilang Kristiyanong magulang, dapat na ipapakita po ninyo po yon sa inyo pong mga anak na mahal nyo ang Diyos. Because God wants a complete love from us, mga kapatid. Gusto ng Diyos yung pagmamahal natin sa Kanya, mga kapatid. And this love is appropriate because, mga kapatid, He loved us first. Diba? Tayo po ay unang inibig ng Diyos. Kaya po dapat, ang response din po natin ay pagmamahal din. Wala naman pong iba eh. Kung titingnan po natin, mga kapatid, wala naman pong ibang gusto ang Diyos para po sa atin. Diba? What God most want for us is our love, mga kapatid. Diba? Kala po natin, demanding po ang ating Diyos. Na kailangan natin, ibigay natin to. Kailangan mag-offering tayo, mag-tithes tayo. Hindi, mga kapatid. Ang gusto lamang po ng Diyos sa atin ay yung pagmamahal po natin sa Kanya. Kasi kung mahal po natin ang Panginoon, ang Diyos, magpo-flow po lahat ng bagay po na yun. Yung paglilingkod, yung pagsamba, yung pagbibigay, pagkakaloob, lahat po yan ay dadaloy kapag mahal po natin ang ating Panginoon. Kaya parents, Christian parents, ayaw po ng Diyos ng half-hearted parents. Ayaw po niya na kalahati lang yung pagmamahal ng magulang sa Diyos. Gusto po niya buo, mga kapatid. With all your heart, ibig sabihin po niyan, our emotion, with all your soul, ibig sabihin, our entire being, with all your strength, mga kapatid, ibig sabihin, energy, ability, and resource, ay dapat inaalay po natin sa Diyos. Kasi isang katotohanan, mga kapatid, the greatest things parents can give their children is not wealth, is not education, or success. Bagamat maganda po ang mga bagay po na yan, mga kapatid. Hindi po ako against sa mga bagay po na yan. Maganda po yan, mga kapatid. Pero hindi po yan yung pinaka-greatest gift na maibibigay nyo po sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga apo. Because the greatest gift parents can give is an example of genuine love for God. Mga kapatid, yung pagmamahal po ninyo sa Diyos, ang magandang ipamana, ipakita, iregalo sa inyo pong mga anak, mga kapatid. No? Kasi children learn from what they see and then from what they hear, sa nakikita at sa naririnig po nila. Mga kapatid, model. Ipakita po natin yun. Ipakita nyo po sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga apo, ang pagmamahal nyo po sa Diyos. Sa loob ng tahanan, mga kapatid, hindi lang sa mga apo, sa mga anak, kahit sa loob po ng inyo pong tahanan, bilang nananalangin at nagdadais na magkaroon ng Kristiyanong tahanan, mga kapatid, dapat nakikita yung pagmamahal nyo po sa Diyos.
nakikita po dapat yun, namomodel po dapat yun. Hindi na lang po bilang Kristyanong tahanan o Kristyanong magulang, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang may relasyon sa Diyos, mga kapatid, dapat na ipapakita po natin, na imomodel po natin yung pagmamahal po natin sa Diyos. Na ipapakita po natin iyon, mga kapatid. No? Kaya maganda yung progress po no, itong sinabi ni Moses pagdating po sa mga Israelites, sa Israelite parents, leaders. After niya sabihin, listen to God, then love to God, after niyan, mga kapatid, live for God. Mamuhay ka para sa Diyos. Mga kapatid, kaya ang pangatlo, a model of living for God. As a Christian parents, bilang Kristiyanong mga magulang, mga kapatid, dapat na ipapakita natin, yung pamumuhay po natin ay para sa Diyos. Nabubuhay tayo para sa Diyos. May ipakita, may model po ninyo yon sa inyo pong mga anak. Ay dapat na ipapakita po natin yon. So Moses emphasized sa bagay po na to, mga kapatid, that God's Word must first live inside the parents before it can be passed on to the children. Dapat bilang mga magulang, tayo po muna dapat ang nagpapakita na ito. Na ito'y tayo namumuhay ay para sa Diyos. No? Para po sa Panginoon. At ito pong command na ito ay hindi lang para tumatak po sa isipan, kundi sa puso at maipamuhay po natin ito. No? Kasi hindi po pwedeng bilang mga magulang sabihin lang natin sa ating mga anak, read your Bible. Eh kung hindi naman po tayo nakikitang nagbabasa ng salita ng Panginoon, hindi po nila yon babasahin. Pray. Ay alam ko naman po ang bawat isa sa atin ay tinuturuan yung mga apo natin, mga anak natin na manalangin. Maganda po yung bagay po na yun, mga kapatid. Go to church. Alam niyo po, isa po sa mga nakakalungkot pagdating po sa mga parents, no? Ay yung isinesend lamang po yung kanilang anak sa simbahan. Kaya po medyo nakakalungkot din yung parents nung mga nasa kid church po natin. Kaya samahan niyo po ako sa pananalangin, mga kapatid, na yung mga parents po nung kid church natin, yung mga children po natin, ay makasama rin po natin sila dito sa iglesia. Samahan niyo po akong ipanalangin sila, na hindi lamang nila isend o papuntahin ng kanilang mga anak sa simbahan, kundi sila po mismo ay kasama ng kanilang anak. Kung hindi po nila maisama yung kanilang anak, ipanalangin po natin na isama sila ng kanilang mga anak. Di ba? Baliktad na, mga kapatid. Eh kung ang anak po nila yung nasa simbahan, kasi sinend po nila eh. Ipanalangin natin na ay, kaya nga po nakakataba po ng puso si Monique po last Sunday. Ganun po ang nangyayari sa pag inahuhubog po natin ng mga bata sa loob ng simbahan. Sila na po yung nagkakaroon ng desire na lumapit po sa atin na, Pastor, panalangin po natin yung tita ko. Ayun po yung maganda na bata pa lang naiuhubog na po natin sa salita ng Panginoon. Na magtiwala sa Panginoon. Di ba? Kaya po ipanalangin po natin yung kanilang mga magulang na makasama rin po natin sila dito. No? Samahan niyo po akong ipanalangin. Makiisa po kayo sa panalangin sa atin dahil ipinapanalangin ko po ang mga magulang ng mga bata po natin yan. Kasi mahalaga po na sila rin po mismo ay nasa loob ng iglesia. Hindi lamang po yan. Yan po ibig sabihin ng a model of living for God. You're not just sending your son to church. Idinadala mo, isinasama mo ang mga bata sa simbahan, mga kapatid. Hindi mo lang sinasabi na manalangin ka bago kumain, bago matulog. You pray with them, mga kapatid. No, maganda po na meron po tayong prayer time. No? Pwede po sa mga bagong parents po,
try nyo po na magkaroon ng altar sa inyo pong, sa tahanan nyo po sa loob po ng inyong bahay. Hindi po ibig sabihin ng altar ay may mga rebulto po tayo. It's a some place po, bakante lugar sa ating loob ng bahay na kung saan sama-sama po kayong mananalangin, sama-sama po kayong mag-aaral ng salita ng Panginoon. And I pray, mga kapatid, magkaroon po tayo ng ganon sa ating pamilya. Maganda po yun. Kami ni Maya po, napag-uusapan po namin yon. Kapag dumating yung panahon na magkaroon kami ng sariling bahay, hindi po mawawala yung bagay po na yon. Na magkaroon po kami ng quiet time o quiet place o altar place para po manalangin at mag-aral ng salita ng Panginoon. No? So I pray na ganun din tayo, magkaroon din po tayo. Hindi man kasama yung mga anak, pero ngayon po, even yung kwarto nyo po, ay pwede nyo po yung gawing altar place na kung saan doon nyo po imimit ang Panginoon, doon po kayo mananalangin sa Panginoon. Yun po ay modelo, mga kapatid, na tayo namumuhay para sa Diyos. Kasi ito po ang utos ng Panginoon. This commandment that I gave you today are to be on your heart. Kapag yan po yung nasa puso po natin, may papasamuhay po natin yan, mga kapatid. No? That's why Christian parents must be a living example, mga kapatid. No? Maging living example po natin yan. Because in Proverbs chapter 22 verse 6, mga kapatid, malinaw po ang sabi sa salita ng Panginoon, train up a child, mga kapatid, in the way he should go. And when he's old, he will not depart from it. Diba? Itinuturo po natin, mga kapatid. Train your child. Train your children, mga kapatid. Ibig sabihin po ng training yan, mga kapatid, nandun po yung instruction. Na i-instruct po natin ang ating mga anak, ating mga apo. Yung correction na itatama po natin. Diba? At hindi lang po basta na ituturo, na itatama, dapat yan consistent, tuloy-tuloy po ang pangangaral. At kasama po sa train up ay yung pagiging example para po sa inyo pong mga anak, mga kapatid. No? Meron pong isa dito, kasi ginamit po ito ni Pastor Louie bilang isang example, and gagamitin ko rin naman po. Sabi po dyan, someone once said, I was never daddy's little girls, so when someone show me affection, I do not know how to respond. Diba? Meron daw pong bata na kung saan meron pong nagpakita ng affection sa kanya, nagpakita ng magandang sa kanya, ay hindi niya daw po alam kung paano mag-respond. So I pushed people away because loyalty was never shown to me by the one man who was supposed to protect me. Ito po ang isang example, mga kapatid, ng isang bata na walang nag-guide, walang nakitang nag-example po sa kanya. Isang batang walang modelo, mga kapatid. Diba? Children are deeply shaped by what they experience at home. Hindi niya po naranasan na itrato ng tama. Hindi napakita sa kanya kung paano yung pagmamahal. Kaya po makita po natin, so when someone show me affection, diba? Care, pagmamahal, ay hindi niya po ito tinatanggap. Hindi siya marunong kung ano yung i-response niya doon. Kundi itinataboy niya po yun. Kasi sabi niya, I push people away because loyalty was never shown to me. Walang nag-model sa kanya, walang nagturo sa kanya, walang nagpakita sa kanya yun. 'Di ba? Hindi niya napakinggan yung bagay po na yun. 'Di ba? Walang paano ba yun nangyayari yung bagay po na yun? Kasi daw yung isang tao na yun na dapat supposed to be na poprotekta sa kanya ay hindi po yun nagawa. So parents, mga kapatid, your children do not only need your provision. They need your presence. They need your example. Mga kapatid, mahalaga po sa inyo pong mga anak, sa inyong mga apo,
yung presensya nyo po. At hindi lang po yung presensya nyo, kundi may pakita nyo po yung magandang halimbawa po sa kanila. So this testimony showed that how the absence of a loving and faithful father can affect a person's ability to receive love, to trust relationship, feel secure and emotional connection, believe in loyalty. Dapat yun po yung maranasan niya eh. Pero dahil nga hindi niya po nakita yun, hindi niya na-experience yun, hindi niya alam kung paano tatanggapin yung mga bagay po na yun, mga kapatid. Kaya saktong-sakto po itong Deuteronomy chapter 6 po na ito, mga kapatid. Living by example, mga kapatid. This is why biblical parenting is so important, mga kapatid. Na kung paano natin palakihin ang ating mga anak ay nakaayon din po yan sa salita po ng Diyos. So una, mga kapatid, simple lang. Maging modelo po tayo. Bilang Kristiyanong magulang, bilang future Christian parents, mga young people, dapat maging modelo tayo sa loob ng tahanan. And pangalawa, mga kapatid, makita po natin, as a Christian parent, must be a teacher in the family. Bilang mga magulang, kayo po ay guro sa loob ng inyo pong tahanan. Dapat nakikita po yun. Sabi po dyan, one writer said, the crisis of disobedience is definitely a crisis of authority. Ibig sabihin, mga kapatid, kung walang pagsunod sa loob ng tahanan, di ba? Nandun yung hindi okay yung authority sa loob ng tahanan o sa loob ng parents. Kapag may pagsuway, mga kapatid. Ba? Sa loob ng tahanan, sa society, di ba? Hindi po dahil ayaw lang nilang sumunod or baka hindi po malinaw po sa kanila na may authority ba. So ibig sabihin, the crisis of disobedience is definitely a crisis of authority, mga kapatid. Ibig sabihin, mahina, unclear, inconsistent, or no longer respected ikaw sa loob ng tahanan kapag mayroong pagsuway, mga kapatid. No? Because in the context of parenting, mga kapatid, authority refers to the God-given role of parents to lead, guide, and correct, and set boundaries for their children. Yan po ibig sabihin ng authority, mga kapatid, bilang mga magulang, bilang Kristiyanong magulang, kayo po ay natasan ng Panginoon na mag-lead, na mag-guide, at mag-correct, mga kapatid. Ayan po ay galing sa Diyos, mga kapatid. No? Kaya po kapag ang magulang po ay hindi consistent sa pagdidisiplina, hindi sumusunod sa pag-correct, hindi nire-respeto ang Diyos, at walang malinaw na gabay sa bahay, nalilito po ang mga anak, at sila na ang gumagawa ng sarili nilang pamantayan kung tama o mali. Kung hindi po malinaw po yun sa inyo pong tahanan. Diba? Kaya po nandyan pa rin yung boundaries, mga kapatid. Bagamat ngayon po ang modern parenting ay parang magtotropa lang, parang mag-best friend lang. Pero may danger po kasi yung bagay po na yun, mga kapatid. Kapag nakalakihan po ng mga bata po yun, baka mawalan sila ng respeto o mawala yung authority kasi friends lang, best friend lang ang dating. Kaya that's why parents, meron pa rin pong boundaries pagdating po sa mga bagay po na yan. Kaya po bilang teacher sa loob ng tahanan, teaching that focuses on learning. Dapat po yung pagtuturo ay dapat po nandun yung pagkatuto ng mga bata, mga kapatid. Kaya po sabi dyan, you shall teach them diligent to your children. Yung bagay po na yon, ang Diyos ay isa, the love your God with all your strength, with all your heart, with all your soul, ay dapat po yun itinuturo Diyos patungkol sa utos ng Diyos. Kaya nga, you shall teach them diligently to your children. Hindi lang po yan basta teach, mga kapatid, dinugtungan pa yan ng diligently. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, repeatedly
carefully and intentionally. Ibig sabihin po ng diligent. Ibig sabihin, paulit-ulit po dapat yan itinuturo sa mga bata na mahalin mo ang Diyos with all your heart, with all your soul, and with all your strength, with all your mind. So dapat po yan itinuturo po yan. So si Moses po mga kapatid was telling parents, do not leave your children spiritually untrained. Huwag nyo daw po hayaan na yung mga anak nyo ay hindi nyo maituturo ang spiritual na bagay po sa kanila. So ibig sabihin, mahalaga po bilang Kristiyanong magulang sa atin nagsisimula yung pagtuturo po patungkol sa Diyos at sa utos ng Diyos, mga kapatid. No? Dapat yan po ang inuuna po. Sa inyo po yan nagsisimula. And pangalawa, teaching that is not limited by a place or time. Ibig sabihin to, simple lang ito mga kapatid. Ang pagtuturo po sa mga bata, hindi lang po yan inaasa sa loob ng simbahan. Sa mga kids teacher po natin, hindi lamang po inaasa yan. Dapat bilang mga magulang, bilang mga guro sa loob ng tahanan, ay kayo po mismo ay naituturo yan sa inyo. Kaya po maganda po ang sabi dyan sa verse 7b, and shall talk of them when you sit in your house. Ibig sabihin, kahit nakaupo po kayo sa sala, dapat na pag-uusapan po ang salita ng Panginoon, na ituturo po ang salita ng Panginoon. When you walk by the way, o kung kayo'y naglalakad, kayo po'y nagdadrive, dapat na ituturo din po yan. Na ipapakilala nyo po sa inyo pong mga anak, sa inyo pong mga apo, na ikikwento nyo po sino ba ang Diyos. Diba? Ano ba ang ginawa ni Jesus? Diba? Dapat na ikikwento po natin yan. Malinaw po yun sa salita ng Panginoon. And when you lie down, kapag mahihiga na po tayo matutulog na, at bago tayo bumangon, o pag tayo pagkagising po pala, ay dapat na ituturo po natin yan. No? Teaching that is not limited by place or time. During meals, mga kapatid, tayo pag nasa harap ng pagkainan, maganda po na napagkikwentuhan din po yun. So yun po ang sabi ng salita ng Panginoon. During problems, dapat ina-address yun sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. So mga kapatid, the home should become the first Bible school of the child. Diba? Dapat po pala, ang tahanan po natin ay Bible school yan. Dapat dyan po unang natututunan ng mga bata ang salita ng Panginoon. Diyan po sa bahay o sa tahanan, unang nakikilala ng mga bata ang Diyos, mga kapatid. Kasi hindi po, bagamat makakatulong po ang simbahan sa pagtuturo patungkol po sa Diyos sa mga bata. Pero bilang mga Kristiyanong magulang, una nyo pong responsibilidad yan na ituro ang patungkol sa Diyos, mga kapatid. And pangatlo, teaching that publicly express belief. Dapat tinuturuan po natin ang mga bata na may express po yung kanilang pananampalataya, kanilang paniniwala, mga kapatid. Ang sabi po dyan, bind them as a sign on your hand. Yung panahon po talaga nila, mga kapatid, itong mga Jewish po na ito, talagang itinatali po nila sa kanilang kamay. Minsan po dito pa sa noo. Diba? Meron po dyan, nakasulat po dyan yung salita ng Panginoon. Bind them as a sign on your hand, and they shall be a frontlets between your eyes. Dito po yun. Write them at the doorposts of your house and on your gates. Kaya po nauso yung mga mga signage, sa loob, sa pintuan. May mga nakasabit sa pintuan. Kaya rin po nauso yung pagpiprint. Kasi yun, mahalaga po yun, mga kapatid, ni-express yung kanilang pananampalataya. Pero may ano po yun, mga kapatid, no? May danger po yun. Lalo po tayo sa atin, yung mga damit po nating may tatak. Kunyari, may logo po yan ng The Lord Reign Christian Church, tapos naipamigay po natin. Tapos yung nabigyan pala natin, ayun, nasa inuman. Di ba? Di ba dun, suot-suot yung The Lord Reign Christian Church, yung rooted. Di ba? Ay may logo ng TLRCC Kalumpit. Patay.
Kaya po, iwas-iwasan po natin yung pagdo-donate, mga ganon. Bagamat maganda po yun, pero yung mga ganon pong may tatak. Kaya po hindi tayo basta-basta bumibili nung may tatak, may verse. Kapatid, tapos pag napaglumaan po natin, ipamimigay po natin. No? Pero mga kapatid, maganda po ito. Ang pagtuturo po sa mga bata ay dapat po yan, naglilid po yan na ma-express po nila ang kanilang pananampalataya. Ang kanilang belief, mga kapatid. Because the Word of God should be influenced kung paano sila mag-isip, paano sila kumilos, at paano sila mamuhay, mga kapatid. Yan po ang dapat nakikita sa loob po ng ating tahanan. Because children, mga kapatid, should clearly know, dapat malinaw po sa inyo pong pamilya, sa inyo pong mga anak, mga kapatid, this family belongs to God. Na yung pong pamilya ay sa Diyos. Diyos po ang nagmamayari ng inyo pong pamilya. Kaya po mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, the best time to train a child is while they are still young and within our reach. No? Hanggat bata pa po sila, mga kapatid, turuan na po natin, hubugin na po natin sila. Hanggat kaya pa po. Mayroon sa atin po iba dito, malalaki na yung anak, pero may mga apo pa po kayo. Hanggat bata pa po yung mga apo nyo, turuan nyo na po. Because the best time to train a child is while they are still young and within our reach. Mas madali pong turuan at ubugin ng bata habang bata pa sila at nakikinig pa sa magulang. Kasi darating po ang panahon na magkakaroon po sila ng sariling pag-iisip. Darating po ang panahon na magkakaroon po sila ng sariling desisyon nila sa kanilang mga buhay. At yung desisyon po nila na yon ay mababase rin kung paano ba sila hinubog sa loob ng tahanan. Kung paano ba sila tinuruan. Ano ba yung modelo yung nakita po nila. That's why the best time to train a child is while they are still young. Hanggat bata pa. Hanggat malambot pa, mga kapatid. Ay ka nga, abang hindi pa tinutubuan ng, di ba? Yan po ang madalas na maririnig. Maano na yung ano niyan. Pero ano po yun, wala pong ano lang mo. Yun lang po yung madalas nating mapapakinggan. Pero kung titingnan po natin yung katotohanan po na yun, hanggat hindi pa po sila nagkakaroon ng sariling mga desisyon sa buhay, hanggat kaya pa silang hubugi ng salita ng Panginoon, gawin na po natin yung mga kapatid. Mas madali at mas epektibo ang pagtuturo, paggabay at paghubog sa isang bata habang siya'y bata pa, mga kapatid. At nasa ilalim pa ng pangangalaga ng magulang. Hanggat nasa poder nyo pa po ang inyo pong mga anak, you are accountable, mga kapatid, and responsible sa inyo pong mga anak. Kasi sa katotohanan, mga kapatid, darating po ang panahon na ipagsusulit nyo po yan sa Diyos. Ako rin po bilang spiritual parent nyo, mga kapatid, hindi lang po ito pagdating sa paloob ng pamilya, because even me as your spiritual parents, ipagsusulit ko po ito sa Panginoon kung naituro ko po ng maayos ang salita niya po sa inyo. Same sa mga anak niyo po, mga kapatid, sa inyo pong mga apo. Darating po ang panahon na ipagsusulit niyo po yan sa ating Panginoon. Kaya po habang mga bata pa, mga kapatid, mas bukas pa ang isip nila sa itinuturo ng magulang. Mas madaling matuto ng tama at mali. Mas madaling mahubog ang ugali, especially ang kanilang pananampalataya. At mas malaki pa ang impluensya ng magulang sa mga bata kaysa sa impluensya ng sanlibutan.
Pero mga kapatid, there's a danger din pagdating sa panahon po natin ngayon. Lalo po, ang mga anak po natin, mga apo po natin ngayon, ang hawak na po ay tablet, gadget. No? Medyo ingat din po tayo, no? Sa mga bagay po na yan. Kaya po, habang kaya pa, itirain po natin, hanggat nasa atin pa, nasa puder pa, meron pa rin po kayong responsibility na hubugin po ang mga bata pong yan. Kaya po mga kapatid, we must not waste the opportunity God has given us. Huwag po natin sayangan yung oras na ibinibigay po ng panahon ng ating Panginoon po sa atin. Kaya po sa aking conclusion mga kapatid, the wholehearted acceptance of our responsibility as a parent show how much we value the children God has entrusted to us. Yung pagtanggap po nitong responsibility bilang mga magulang, mga kapatid, ay pinapakita po yan kung paano natin pinapahalagahan ang batang pinagkatiwala ng Diyos. Mga kapatid, our children are gifts from the Lord and they are sacred. Ipinagkatiwala po yan ng Diyos. That's why responsibility that we cannot take lightly, mga kapatid. We as a parents are their primary models and teachers in the home. Kayo po ay modelo at guro sa loob po ng tahanan. No? Na hindi po pwedeng palitan ni numan. Kaya po mga kapatid, but this message, mga kapatid, no, is not only for fathers and mothers na nandito po ngayon. This also for a solo parents. Marahil may mga magulang po tayo dito na solo na nagpapalaki ng kanilang mga anak. No? Pero saludo po pagdating po sa mga parents po na yon. Kasi they're raising their children, mga kapatid, with tears, with sacrifice, no? Kaya po ito'y magandang paalala po sa bawat isa po sa atin. Kaya po sa akin po, muling slide mga kapatid, may your family be a home where Christ is loved, honored, and followed so that every generation will see the beauty of a house built on God's grace. Mga kapatid, na yung pamilya po natin ay dapat mahal si Kristo, napapangaralan ang ating Panginoon at sinusunod po ang ating Panginoon. Why? Because sa generation po na darating, makita nila na ganito palang tahanan, ang Kristiyanong tahanan. Ganito pala pag ang pamilya, ang tahanan, ay si Kristo ang sentro. Kaya mga panalangin ko po sa bawat isa mga kapatid, don't give up. Huwag niyo pong sukuan ng inyo pong pamilya. Huwag niyo pong sukuan ng inyo pong mga anak, mga kapatid. Sa bawat pamilya po na nandito ngayon, no matter what your past looks like, ano man yung nakaraan natin, kung paano natin pinalaki ang ating mga anak, no matter what struggle you are facing right now, pagdating niyo po sa inyo pong pamilya, God is not finished with your family, mga kapatid. Hanggat andyan pa po ang inyo pong pamilya, hanggat nabubuhay pa po kayo, may hindi pa po tapos ang Diyos sa inyo pong pamilya, mga kapatid. If you surrender your homes to Him, mga kapatid, He is able to restore what is broken, strengthen what is weak, and revealed and what has been damaged. Kaya po yung buuin ng Diyos kung isusuko lamang po natin yan sa Kanya. Kaya mga kapatid, kapit lamang po sa panalangin. Keep praying, keep believing mga kapatid, and keep leading your family to Christ. Marahil wala pa po tayo dun sa leading, but keep on praying mga kapatid. Wala pong matigas na ulo o masamang anak sa
sa Diyos. Kaya po yung baguhin, kaya po yung abutin ng Diyos at dalhin sa kanyang pahanan. Ang kailangan lang, keep on praying mga kapatid. Keep on believing and keep faith, Lord, and trusting God, mga kapatid, na meron siyang gagawin sa pamilya. Hindi po aksidente na ikaw ay Kristiyano ngayon. Kasi mga kapatid, sa katotohanan po, ang unang mission field natin ay ang ating pamilya. Huwag po kayong mag-alala kung ikaw pa lang ang Kristiyano sa loob ng inyong pong tahanan. Kasama mo po ang Diyos. Pero patuloy niyo pong ipanalangin ang inyong pong pamilya. Patuloy niyo po ilaban sa Panginoon. Hindi ka po nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Father God, dalangin ko po sa mga magulang na nandito. Solo parents, mothers and fathers, grandparents, O Lord. Dalangin ko po, Ama, na tulungan at turuan niyo po sila kung paano po nila papalakihin, uhubugin ang kanila pong mga anak. Nang naaayon po sa inyo pong salita, naaayon po sa inyo pong kalooban. Tulungan niyo po ang bawat magulang na nandito na maging modelo at guro sa loob po ng kanilang tahanan. Na kung saan sa loob po ng kanilang tahanan, doon una na ipapakita ang kanilang pong pagmamahal po sa inyo. Ang kanilang pong pananampalataya at pagtitiwala po nila sa inyo. At dalangin ko po mga Ama, sa mga kabataan na nandito. Dalangin ko po na maging malinaw po sa kanila. Na darating sila sa panahon na yun na sila din ay bubuo ng kanilang sariling pamilya. At sila ay magiging magulang. Marahil itong salita po na ito ay hindi pa nila relevant to sa kanila. But darating po yung panahon nito, nawa ay maalala po nila, O Lord, na sila ay magiging magulang at ang pagiging magulang ay regalo ng Diyos na may kasamang responsibility. So Lord, ngayon pa lamang, ipakita niyo na po sa kanilang mga partner, O Lord, pag-usapan nila ang bagay po na ito. Lord, dalangin ko po sa mga parents dito na kung saan may struggle po sa kanilang mga anak. I know, O Lord, ipinapanalangin po nila ito, inilalaban po nila ito sa panalangin, iniiyak po nila ito sa panalangin. Lord, I pray that in your perfect time and in your perfect will, O Lord, tutugunin niyo po ang kanilang panalangin po ngayon. Na darating ang panahon na maidadala at maisasama po nila ang kanilang mga anak dito po sa iglesia pong ito, sa inyo pong presensya. Na darating yung Panginoon, darating ang panahon, O Lord, na may babahagi po nila sa kanilang mga anak ang magandang balita ng aming Panginoong Jesucristo, ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At dalangin ko po, Ama, marahil ilan po sa amin dito ay sila pa lang ang Kristiyano sa loob ng kanilang tahanan, O Lord. At alam ko po na sila din nananalangin para po sa kanilang pamilya. But I pray, O Lord, na darating yung panahon, diring-dinggin niyo po ang kanilang panalangin, na ang buong pamilya nila ay makakasama po nila sa inyo pong presensya. Kaya maalam po namin na ikay nakikinig. Kaya Lord, dalangin ko po na pagpalain niyo po ang bawat pamilya, ang bawat isa na nandito. Patuloy ko po na ipinapanalangin para po sa kanila, na maranasan po nila ang presensya mo sa loob ng kanilang tahanan at sa kanilang pong mga pamilya. Lord, salamat po sa oras po na ito. Ibinabalik po namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Yan. Marami pong salamat kay Pastor Charles sa pagbibigay ng magandang mensahe. Bago po tayo dadako sa ating offering, inanyahan ko po kayong mabasahin ang 2 Korinto chapter 9 verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa loob o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Amen. Mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi lamang tungkulin, kundi pagpapakita ng ating pagpapasalamat at pagtitiwala sa Diyos. Magbigay tayo ng may kagalakan sapagkat ang Diyos ang patuloy na nagpapala at tumutulong sa ating buhay. Amen. Sige po, pwede na po tayo magkaloob. Tayo pong lahat ay tumayo para tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong paalala tungkol sa pagbibigay. Linisin mo po ang aming puso upang kami ay makapagbigay ng may kagalakan at hindi napipilitan. Turuan mo po kaming magtiwala na ikaw lamang ang aming tagapagligtas at pagbigay, Panginoon, ng lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, alam po namin ang lahat ng mga bagay na meron kami, Panginoon, ay sa iyo lamang po nagmumula. Kaya nararapat lamang po namin na ibalik sa iyo, Panginoon, ang mga biyaya na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa announcement. Ang ating pong Sunday service ay nag-start po tayo ng 9:30. Kung mahari po sana, 9 po ay nandito na tayo sa ating gawain. Ang Kids Church din naman po, meron din po tayo na nag-start po to ng 9:30. Kung meron po tayong mga anak o mga apo, pamangkin, pwede po natin dalhin dito para matutunan din nila po ang dito po kasi nahuhubog ang tama si Pastor Charles dito na nahuhubog ang mga kabataan pag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Meron din po tayong prayer meeting. Sana po ang lahat inaanyayahan na makadalo sa ganap ng 7:00 po ng gabi. Meron din po tayong Bible study sa Greenfields po. 4:00 naman po ito ng Sabado. Sana po yung iba po makadalo rin po para makiisa po dun sa ating gawain dun sa Greenfields. Yan lamang po. Natawagan ko na po si Pastor Charles. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magwakas sa panalangin na kung paano po natin ito binuksan sa panalangin ay sabi po nating wakasan sa panalangin. Amen. Lahat po ba ay pinagpala sa salita ng Panginoon? Nawa po ay i-take po natin to as bilang pagkakataon para may train ng ating pong mga anak at mga apo. Hindi po aksidente na napakinggan nyo po ang mensahe pong ito. Kaya tayo po ay manalangin. Ang manaming banal muli ay papuri, pagsamba at pasasalamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa isang gandang experience, isang makabuluhan na experience at banal na experience po na natapos po sa umaga pong ito. Salamat po sa katotohanan ng inyo pong salita na aming napakinggan, na aming pong pinagbulay-bulayan. Nawa po ang katotohanan pong ito ay hindi lang head knowledge, kundi
makatulong po sa amin bilang as a parents, ay matulungan kami na to na may apply po namin ito sa loob ng aming tahanan, sa binubuo po naming pamilya, ay may apply po namin ito sa aming pamilya. Nang naayon po sa inyo pong salita, naayon po sa inyo pong kalooban. Kaya walang hanggang papuri at pasasalamat sa umaga pong ito. Ama, dalangin din po namin na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa na nandito, na patuloy po nilang maranasan ang kapayapaan, ang pagmamahalan sa loob po ng kanilang tahanan. Provision po sa bawat isa na nandito, O Lord, ay ang kanila pong maranasan. At higit po sa lahat, ang inyo pong presensya. Salamat po, O Lord, dahil idinako niyo po sila sa lugaring ito. Na kung saan hindi po sila lalabas na parang wala lang, kundi baon-baon po nila yung pagpapalan na nagmumula po sa inyo. Kaya madalangin po namin sa panibagong linggo na darating sa buhay po ng bawat isa. Dalangin po namin na maranasan po namin ang inyo pong pag-iingat, ang inyo pong paggabay, pagkilos at pagsama. Your provision, O Lord, and wisdom, O Lord, sa mga desisyon na gagawin po namin sa panibagong linggo ng aming mga buhay. Salamat po dahil nakapagpahinga po kami sa inyo pong presensya, na ngayon ay handa na muli kaming harapin ang panibagong linggo ng aming buhay. Sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, O Lord, ay may panibago kaming kalakasan. Dalangin ko po, Ama, sa pansamantalang pag-iwahiwalay po namin. Dalangin ko po sa aming pag-uwi ay nandun po ang inyo pong pag-iingat at paggabay. Dalangin ko po na sa paglabas namin sa lugaring ito ay maging pagpapala po kami sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, o kung mayroon kaming mga kaaway, kagalit, O Lord, ay maging pagpapala pa rin po kami. Dalangin po namin na paglabas po namin sa lugaring ito ay kami maging ilaw at asin ng sanlibutan. Kasi ang tunay pong Kristiyano ay hindi sa loob ng iglesia, kundi paglabas po namin sa iglesia, doon po namin mapapatunayan na kami ay isang Kristiyano. Kaya dalangin po namin naman na samahan niyo po kami. Magliwanag ka po sa buhay ng bawat isa. Muli, Ama, dalangin ko po ang pagpapala po sa bawat isa na dito. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. And again, tanggapin po natin mula sa Panginoon ang kanyang pagpapala. Dahil sabi niya po, if they pronounce my name as a blessing upon the people of Israel, people of the Lord Reign Christian Church Kalumpit, I will bless them. Kaya po tanggapin po natin ang pagpapala mula sa Panginoon. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Awitin po natin ang triple day. God bless everyone. Jesus loves your family.